Oh, bilisan natin. Oh, dito muna tayo sa isang balita tungkol na nakalap natin. Ako, madaming balita pero discuss lang muna natin yung mga importante. Ayan, sisipot daw sa Kongreso si PRD kung ipapatawag ng Kamara. O, pakinggan natin si Ina. Ang ganda ni Ina. O, nasa na ba dito yung subscriber ko na subscriber ko na gustong-gusto si Ina Mortel. Ayan si Ina, ang ganda-ganda. Oh. Sabi ni Marcos Adik, si Jay Guevara hindi nalagay sa kakasuhan. Bakit? Ba't gusto mong makasuhan si Jay Guevara? Ano ka ba? Tinakbuhan ka ba niya sa utang? Baka tinakbuhan ka sa utang, ha? Oy, Beth Lamindong, salamat kaayo diyan sa diyan sa Hong Kong. Oh, ayan. Ano yan, Boss Dada, sabi ni Kong Pimentel kanina, bakit daw inipit yung 170 million na budget niya? May budget pala ang congressman. Ako po. O yan na nga, pag-uusapan natin malupit mamaya. O kaya sa ibang araw. So ito, pakinggan natin itong si PRD, sisipot sa Kongreso kung ipapatawag. Ang humarap sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Handang humarap sa investigasyon ng Kamara at Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kampanya laban sa iligal na droga ng kanyang administrasyon. Yun nga lang, wala pa raw itong natatanggap na formal na imbitasyon mula sa Naman pala, puro kayo forma eh. Puro kayo forma, hindi pala kayo nagpapadala ng imbitasyon. Puro kayo kuda, puro kayo ganito, ganyan. Hindi naman pala kayo nagpapadala ng imbitasyon. Ipadala na kayo ng imbitasyon para maka-attend na dyan si PRD. Matanong nyo na siya. Dali-dali lang naman kasi pag pumunta ka dyan eh. Oo, katulad dyan. Kung ikaw si PRD, pupunta ako dyan. Tapos, totoo ba yung ganito? Hindi. Totoo ba yung ganyan? Hindi. Diba? Tapos, ipaliwanag mo nga yung ganito. Ayoko nga ipaliwanag. Quad Committee sa Kamara na nagsasagawa ngayon ng pagdinig hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs. Dagdag pa ng dating Pangulo, wag na raw magpatawag ng kung sino-sinong tao mga ito at siya na lamang daw ang ipatawag dahil siya rin ang idinidiin sa investigasyon. And because there are many persons already called or about to be called, baka may mga ibang tao pa kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako. Diba? Bait mo talaga, PRD. Hindi kasi, baka dumami pa yung tao na makontent. Dumami pa yung mga makulong. O si PRD na ipakulong nyo. Si PRD na i-contempt nyo para maganda. Ito na mismo ang tawagin nila. Anya, handa nitong sagutin ang mga katanungan ng mga mambabatas sa naturang issue. Sa mga nagdaang pagdinig, itinuturo ng mga resource person ng Quadcom ang dating Pangulo na umano'y nagpatumba sa mga high-profile inmates na may kinalaman sa iligal na droga. Mayroon din daw ipinatutupad na reward system sa implementasyon ng war on drugs kung saan umaabot umano ng 20. Katulad dyan, yung reward system. Tatanungin mo si PRD, totoo ba na may reward system? Hindi. Wala. Kasi wala naman nagbibigay ng patunay na mayroon talagang reward system eh. O pag nagbigay ba ng reward, ano yung binibigay sa iyo? O binibigay ba sa iyo may resibo 'yan? May picture ba 'yan na inaabot sa iyo yung cheque, inaabot sa iyo yung pera, ganun? Kasi wala eh, hindi ba lahat puro hearsay eh, lahat puro narinig ko. Sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi pwede yun. 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang reward depende sa level ng pagkakasangkot sa droga ng maaaresto o mapapatay. Bagay na pinasinungalingan naman mismo ni dating Pangulong Duterte.
Walang pulis na papasok sa ganun. Makukulong sila. Ako, yun ang ito yung pinaka masakit sa lahat eh. Kasi ganito yan, ha? Kasi yung Congress ngayon, itong Quadcom, the fact na nakikinig ka sa testimonya ng mga putang ina kriminal, the fact na nakikinig ka sa kanila para sirain yung reputasyon ng mga pulis, dapat talaga yung mga pulis magalit sa investigasyon na to eh. Lalo na kung ikaw malinis ka na pulis, magagalit ka, putya. Walang ganyan, walang reward system. Puta, nang huli ako ng mga addict dahil trabaho ko yun. So dapat magalit ang PNP dito. Lahat ng mga retired generals, dapat umaksyon na kayo, magalit kayo dito. Lahat ng mga nasa uniforme ngayon na alam nyo naman na hindi totoo to. Lahat ng mga nakahuli naman ako noon, hindi naman ako nabigyan ng reward. Nakapatay din naman ako sa enkwentro, hindi naman ako nabigyan ng reward. So, dapat magsalita na kayo kasi itong Quadcom, yung mga testimonya noong mga kupal na mga dating mga kriminal pa rin yata hanggang ngayon, sinisira yung uniforme nyo. Na sinasabi nga ni PRRD, ako mataas ang respeto ko sa mga pulis. Mataas, kaya ako nga tinaas yung mga sweldo ng mga yan para hindi maging corrupt yan eh. Kasi sana ang gawin ko na lang, kumuha na lang ako ng mga solid sa akin na pulis na babayaran ko talaga. Para gawin lahat ng mga gusto kong ipagawa. Pero hindi across all boards, buong Pilipinas, lahat ng pulis, sa buong Pilipinas, itinaas ko yung sweldo nila para tumaas ang moral nila, tumaas ang dignidad nila. Hindi na sila mangotong, yung mga magkakandak ng checkpoint, pag wala kang ORCR, pengin 500. Yung mga ganun trabaho, para hindi na nila gawin, para magtumapad na lang sila sa kanilang mga tungkulin na magpatupad ng peace and order at lawless at yung pagsunod sa batas ng mga Pilipino. O sabi dito ni PRD, hindi papasok ang mga pulis dyan. Mantakin mo si PRRD to, ganun kataas ang tingin ni PRD sa mga uniformado. Ang tingin ni PRD sa mga uniformado, walang pulis na magiting na papasok sa ganyan. Wala. So, itong Quadcom, sinasabi nila or dyan sa Quadcom, yung mga testigo na ini-entertain ng Quadcom, sinasabi na may reward system. Pagdungis to sa kagitingan ng mga pulis, dapat kondinahin nyo yan. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Paglilinaw pa ni... Ba't ka magbibigay ng reward? Trabaho niyo yun. Diba? Ang tanga ko naman. Ako magbibigay ako ng reward sa mga informants. Yung mga nagturo sa atin ng drug lord, nagturo ng mga lutuan ng shabu, nagturo sa atin ng mga pusher, nagturo sa atin ng mga kriminal na mga wanted. Ayan yung may reward sa akin. Pero police, re-rewardan ko dahil sa trabaho naman nila yan. Kaya ako nga tinaas yung mga sweldo niyang mga yan para hindi na manghingi. Ni Duterte, hindi niya kailanman ipinag-utos sa mga pulis na basta na lamang pumatay ng mga sangkot sa iligal na droga. Ito talaga ang order ko sa kanila. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Klaro yun. Yan talaga yun. Ang daming mga nagkalat na niyan. Sabi nga niya, papatayin ko talaga kayo. Ngayon, maghuli kayo ng mga lagi rin niya sinasabi yan. Ang sinabi ko sa inyo, manghuli kayo pag nanlaban. Pagka kayo yung baka kayo yung mabaril, di ba rin na sila mabaril kaysa kayo? Mga kriminal yan eh. Sakali naman daw na imbitahing dumalo sa pagdinig ng Kamara ang dating Pangulo, ay marami itong sasabihin sa taong bayan. Nagkalat sa social media yan, yung sinasabi ni PRD. Nagkalat sa social media yung babala ni PRD na wag niyong sisirain ng bayan ko, papatayin ko talaga kayo. So anong problema dun? Nanalo nga siya dahil dun eh.
Sa huli, ipinapaubay din ng dating Pangulo sa publiko ang paghusga sa war on drugs ng kanyang administrasyon kung nakatulong ba ito o hindi. Para sa Diyos Yan, palakpakan. So maganda yan. Aaten si Digong. At kung umaten si Digong dyan at ito si Abante, magniyabang-yabang yan. Bahala ka sa buhay mo.